inject. That's the reason mga guys kung bakit kahit anong gawin ng China, hindi talaga sila pwedeng magsalita ng masama. Kasi nga, China first, para sa kanila. Kaya nasabi ko, eto yung mga tao na parang ibinenta na ang Pilipinas. Eto yung mga tao na makapili na, kumbaga mga kaibigan, dahil lang sa malaki ang kanilang napakinabangan sa China, ay buong Pilipinas na kanilang pinagkakanulo. Ang mga Pilipino, pinagkakanulo nila sa pamagitan ng pagbibigay nila, pakikipag-deal nila sa China tungkol dyan sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, di ba secret deal ni Digong dito sa China? Nabuking mga kaibigan. Siguro out of desperation ng China, ito talagang nadulas na sila na sa panahon ni Digong nagkaroon sila ng secret deal na ang Pilipinas tatanggalin dyan yung sa Ayungin Shoal, tatanggalin yung BRP Sierra Madre at hindi tayo magdadala ng mga construction materials para i-renovate o para gumawa ng kung ano-anong mga structure dyan sa ating mga isla. Na kaya pala mga kaibigan, tuwing meron tayong mga sinasabi na gagawa tayo ng structure sa ganitong isla, ay nagagalit sila at pinipigilan nila ang ating bansa. At eto mga kaibigan, kita nyo naman, di ba, nung pumunta si PBBM sa Germany, sa Czech Republic, ito, inassert na naman ng ating Pangulo ang ating karapatan sa West Philippine Sea na napakatapang mga kaibigan. Minsan, parang, hindi kayo natatakot ang ating Pangulo. Pero alam mo, sa totoo lang mga kaibigan na dapat talaga hindi matakot. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kaibigan, kung lahat na lang, kung natakot yung ating mga ninuno noon na makipaglaban, kahit ang hawak lang nila ay gulok, tabak, sibat, kung natakot sila na makipaglaban doon sa mga Spaniards at doon sa mga dayuhan, mga kaibigan, ngayon, wala tayong kalayaan. At magiging na lang tayo, wala tayong kalayaan at patuloy tayo na naging slave ng Spanish na yan. Kaso hindi tayo natakot. Ang ating mga bayani ay napakatapang nila na lumaban. Kaya nga sabi ko nga kaibigan, kung walang choice, kailangan ipagtanggol ang teritoryo, mga kaibigan. Go tayo, ipagtanggol ang ating teritoryo. No? Kasi kesa naman sa, ibigay na lang yan para walang away, ibigay na lang yan. Hello? Kahit kung ako ang Pangulo ng Pilipinas, hindi ko ibibigay yan. Kahit nasabihin pa na magkakaroon dyan ng war, mga kaibigan, mas matatamisin ko pa na magkaroon ng war kung hindi kayang pigilan. Mas gugustuhin ko pa yun mga kaibigan, kaysa ganun-ganun na lang na ibigay ang ating teritoryo. Unang-una sa lahat, Filipino tayo. May mga dugong bayani, hindi tayo duwag, hindi tayo makapili. Lumalaban tayo mga kaibigan. Kung kinakailangan, basta para sa ating kalayaan, basta para sa ating karapatan, ipinaglalaban natin yan. Kaya huwag masyadong duwag, di ba? Kaya hanga talaga ako, saludo ako sa ating Pangulo Bongbong Marcos. Sobrang napakatapang. At eto nga mga kaibigan, pinaghahandaan na ito. May nagsabi, missile yan. Kung sakaling gagarahin tayo ng China, missile yan. Mga kaibigan, palagi kong lang sinasabi, at this time, hindi makikigera ang China sa atin. Kasi unang-una sa lahat, kayang-kaya silang pulbusin ng mga superpowers. Kayang-kaya silang pagtulungan. Mga kaibigan, takot yan. Kasi biro mo kung talaga makikigera sila, dapat ginera na nila ang Taiwan. Kiniklaim nila na ang Taiwan sa kanila. Maliit lang na bansa yan. Bakit hindi nila makayanang girahin? Mga kaibigan, marami ang magtatanggol, ang kakampi sa Pilipinas dahil napaka-strategic nitong geography ng ating bansa. At dito sa West Philippine Sea na inaangkin ng China, mga kaibigan, marami dyan, kabuuan yan, tinatawag na South China Sea, di ba? Pero hindi talaga yan sa China, Kaunti lang yun sa kanila. Ginawa nilang 9 dash line noon, pero ngayon nasa 10 dash line na. Sabi pa ni Sasot, 11 nga daw yan dapat, Grabe ang pagiging makapili ni Sasot, So kung titingnan natin mga kaibigan, marami ang mga bansa sa Southeast Asia ang tinatamaan ng 9 dash line or 10 dash line ng China. Taiwan, andyan ang Malaysia, andyan yung Vietnam,
Yung mga kaibigan, Indonesia, yan yung mga bansa na yan, tinatamaan sila nung 10-dash line ng China. Kaya, yung mga yan, siguro mga kaibigan, sa ngayon, hindi yan sila kumikibo kasi meron silang nakukuha ng mga investments sa China. Pero, kapag nagkagipitan, mga kaibigan, sa tingin ko, papanig din yan sa Philippines. Kasi kung ano yung laban natin, makikinabang din yan sila, mga kaibigan. Kasi hindi naman nila kinakaya ang China, sila-sila lang eh. Tapos, mga kaibigan, andyan pa ang Japan, andyan ang Australia, ang mga bansa sa Europa, Germany, Czech Republic, etc., etc., kumakampi sa atin. At talagang sabi nila, tutulong daw sila mga kaibigan sa modernization ng ating armed forces of the Philippines. Bakit sila concerned? Kasi mga kaibigan, dumadaan din sila dito eh. Dumadaan sila dyan sa South China Sea. Apektado din yung kanilang mga kalakalan. Kapag yan ay binakura na ng China, no? At inangkin, mga kaibigan, apektado din sila. Kaya talagang concerned din ang mga bansa dito, hindi lamang sa Southeast Asia, kundi maging sa Europa at sa iba-ibang panig ng mundo, no? So, kaya diyan mga kaibigan, ang China, nag-iisip sila, hindi yan sila babanat ng missile. Imi-missile tayo. Hindi ganoon. Pag i-missile tayo niyan, tapos lahat ng mga bansa na may invoke ngayon yung ating treaty sa US. And then, andyan mga kaibigan, alam naman natin, no? Kung sino-sino yung mga kakampi ng US. Marami yan. So, babanatan nila ang China, mga kaibigan. Mapupulbos ang China. Di ba? Kaya nakita nyo, ang ginagawa lang sa atin, pambubuli. Puro lang water cannon. Ayaw nilang gumamit ng armas. Kasi nga, once na ginamitan nila ng armas, may invoke ngayon yung ating treaty. Yung Mutual Defense Treaty natin with America. At natatakot dyan ang China. Duwag yung mga yan, mga kaibigan. Mga duwag yan. Sa totoo lang, no? Kasi, kung matatapang yung mga yan, noon pa nilang gustong angkitin yung mga isla natin eh. Noon pa sana. Meron na silang binaril dyan. Kaso hindi eh. Diba? Duwag yung mga yan, mga kaibigan. Kaya nakakatawa yung mga sinabi ng mga didishit. Sige, magtapang-tapangan kayo. Tingnan natin. Girahin tayo niyan. Sige, tingnan natin. Pupulbusin tayo. Hello? Hindi magagawa ng China yan. At isa pa, kaya nga ang ating Pangulo Bongbong Marcos ay pinapatibay niya ang ating depensa. Kasi at least, mga kaibigan, at least, kung hindi man natin makayanan na higitan ang military forces ng China, at least, makakaya man lang natin silang masugatan at mapilayan. Diba? Yung hindi yung isang ano lang, walang kadepensa. Diba? Yung parang walang ka-challenge. Kaya ang Pangulo natin, ginagawa niya lahat nito na talagang i-modernize ang ating AFP at pinagsasanay ang ating mga kasundaluhan at nagre-recruit pa ng mga reservists para mas marami pa, mga kaibigan. No? Kasi, yung sabi nga nila, yung magiging battle dyan, missile. Hindi yan nila gagamitan ng missile. Land pa rin yan. Kasi kapag ginamitan nila yan ng talagang mga nuclear, wala na. Wala na yung mundo natin. Lahat ng tao, patay. Kahit sila. Diba? Kaya hindi nila yung gagamitan. Dahil takot din sila na gamitan ng nuclear. No? So, ayan mga kaibigan. Diyan pa lang ibagsak na mga Duterte. Diba? Dahil sa ginawa ng Dutertes, no? ni Digong, dahil sa ginawa niya na pang-i-spoil sa China, tignan nyo ano ang nangyari ngayon. Minubuli tayo ng China, inaangkin ang ating mga teritoryo, at gusto nila, mga kaibigan, gawin daw natin yung promise, yung pangako sa kanila, na ibigay na lang yung ganito, ibigay na yung mga isla, wag kayong magdadala ng mga construction material sa Ayungin Shoal. Wag kayong magtatag ng mga military structure. Kumbaga, inaano tayo yung minamanduhan. Kasi nasanay sila sa ganoon. Panahon ni Duterte, minamanduhan lang niya si Duterte. Kung anong dapat gawin, yun lang. At si Duterte naman, kung anong gusto ng China, ay ini-echo niya sa mga tao. Yun ang sinasabi niya sa mga tao. To the point na even sa kanyang SONA, mga kaibigan, sinabi niya yun, di ba? Sa SONA niya, sinabi niya yun.
Nalungkot nga ako dun sa sinabi niya dun sa SONA na hindi tayo pwede makigera sa